Naging matagumpay ang ating bida sa kanyang pag-purify sa spiritual bamboo tree nang maramdamang naalis na lahat ng dumi dito. Mayabang pa na tinura ng ating bida na ang katas na nasa loob ngayon ng spiritual bamboo ang pinakamasustansyang elixir. Nagagalak na binati ni Dongpil ang ating bida dahil sa naging matagumpay ito sa pag-purify ng spiritual bamboo tree, kasabay nito'y nais naman ni Soryang na maunang uminom si Dongpil na ikinabigla naman ito. Dahilan para ito'y tumanggi dahil napakahalaga raw ng elixir galing sa spiritual bamboo tree, bukod pa dyan hindi rin daw siya mangangahas pangunahan ang ating bida. Nayayamot namang tinura ng ating bida na kung hindi raw ba ito napapagod na lagi na lamang nagpapakumbaba, marapat lamang daw na mauna na itong uminom. Ngunit tugon ni Dongpil na naiiba raw ang sitwasyon na ito at giit na dapat lang na ito ang mauna dahil nakuha ng ating bida ang spiritual bamboo nang wala ang tulong niya. Lingid sa kaalaman ni Dongpil na para kay Soryang sa mga nagdaang buwan ay may nabuo na raw na ugnayan sa pagitan nila, kaya't huwag na raw itong mahiya at hiling niyang mauna na ito. Madamdaming pahabol pa ng ating bida na makailang ulit na rin itong nailigtas ang buhay niya, kaya naman nararapat lang na may parte ito. Kung tutuusin pa nga raw ay marapat lang na ibigay niya ito ng buo ngunit kalahati lang ang ibinibigay niya. Naantig ang damdamin ni Dongpil sa mga tinura ng ating bida habang si Soryang ay wika na kung hindi dahil sa kanya, ay wala rin daw sana siya sa lugar na ito. Wagas na pinuri pa ng ating bida si Dongpil dahil talaga naman daw na nagampanan nito ang kanyang mga tungkulin. Halos maluha at tumulo na ang sipon ni Dongpil at lumuhad ito upang ipangako sa ating bida na poprotektahan niya ito hanggang sa matapos ang kanyang mga tungkulin, at walang kahit na anong banta raw ang makakadampi sa ating bida hanggat siya'y nabubuhay. Naalibadbaran naman ang ating bida dahil ayaw nitong umaarte ito na para bang alipin, may pahabol pa si Dongpil na kahit pa matapos raw ang kanyang mga tungkulin ay hinding-hindi raw niya makakalimutan ang biyaya na ito hanggang sa kabilang buhay. At talaga namang hindi nagpaawat si Dongpil at idinagdag pa nito na matapos raw ang misyon niya rito sa Solitary Bamboo Grove ay kailangan niyang bumalik sa Court of Elders. Ngunit bago pa matapos ni Dongpil ang mga huling salita ay walang humpay na idiniretso ng ating bida ang elixir sa bibig nito upang matigil na ito dahil rinding-rindi na ang ating bida sa pagiging matabil nito, habang si Dongpil naman ay halos malunod na sa biglaang buhos ng elixir. Samantala lingid sa kaalaman nila ay may nagbabadya ng panganib dahil maraming beast na ang nasa kanilang paligid, biglang alisto naman ang ating bida at pangamba nito na may kung anong mga paparating sa kanilang direksyon, habang si Dongpil ay bumabawi pa lamang sa pagkasamid dulot ng biglaang paglagok ng elixir. At maya-maya lang maging si Dongpil ay naramdaman na ang mga presensya sa buong paligid, at dahan-dahan silang ginimbal ng hukbo ng mga nangangalit na beast. Muli na namang ipinaalala sa atin ang bagsik at panganib ng pinakaibuturan ng Solitary Bamboo Grove. Dali-dali namang ininom ng ating bida ang natitirang elixir hanggang sa huling latak at matapos yun ay inusisa niya si Dongpil kung kabisado ba nito ang pasikot-sikot sa Solitary Bamboo Grove. Tugon ni Dongpil na mas kabisado pa raw niya ito kaysa sa dubi-dubi dap-dap ni Kuya Will at dahil dito ay natuwa ang ating bida at sambit pa nitong maaasahan raw talaga ito. Patakas na sana sila nang makita niya ang sutil na muli na namang natutulog, nagawa pa raw talaga nitong mahimbing sa gitna ng kaguluhan at dahil sa maawain ng ating bida ay hindi raw niya ito pwedeng pabayaan, dahil batid nitong masusukol ito ng mga beast. Dinampot ng ating bida ang sutil na sorrow at inihagis niya ito patungo kay Dongpil at ingatan raw ito. Wika pa ni Soryang na mauna na silang tumakas at protektahan ng hangal habang pipigilan niya ang mga beast na makasunod sa kanila. Dahil sa kagustuhan ng Asher Lotus na maging tinola ay ito ang unang sumugod sa ating bida, naghanda naman ang ating bida habang nais naman sana ni Dongpil na tumulong, ngunit pagalit na pakiusap ni Soryang na sa tuwing may tagubilin raw siya ay marapat lang na makinig at sumunod raw ito. Walang kaabog-abog gamit ang Feast Aura, ay ipinukol ng ating bida sa ere si Dongpil papalayo sa dagsa ng mga beast. Samantala kahit aburido na sa ere ay nasambit ni Dongpil na napakalakas daw ng Feast Aura nito, at manghang-mangha sa martial arts ng ating bida. Sa kabilang banda naman ay malapit ng masalpok ng palusob na Asher Lotus si Soryang ngunit ito'y nakatalikod pa rin dahil taimtim nitong iniisip kung tinola ba o adobo ang masarap, at nang makapasok ang Asher Lotus sa distansya ng ating bida, gamit ang tangan-tangan niyang espada ay hinati niya ito gamit ang Heaven-Splitting Triple Slash.
Ito raw ang Assassin King ultimate technique niya nung siya pa si Chun Hajan na itinatago niya naman habang nagsasanay ng demonic arts. Hindi raw ito ang tamang oras para pigilan at limitahan ang kanyang sarili sa paggamit ng mga kinasanayan niyang martial arts para sa pagsasanay. Lumipat ang tagpo sa matayog na talampas kung nasaan ang Demonic Judgment Pavilion at bahagyang ikinagulat ni Demon Lord ang naramdaman niyang paglabas ni Jackal sa nasasakupan nitong solitary bamboo grove. Sambit pa ni Li Chuansang na kung talaga bang iiwanan nito ang sinasaklawan niyang spiritual ground dahil hindi raw niya maintindihan ang intensyon nito. Dahil sa kagustuhang malaman ni Li Chuansang ang katotohanan at maalis ang mga haka-haka at hinala sa kanyang isipan, ginamit nito ang makapangyarihang formation ng Demonic Judgment Pavilion at sa gitna ng mga nagtataasang spiritual bamboo tree ay nagulat itong nakita ang ating bida. Napaayon naman si Demon Lord at nauunawaan na niya ang rason sa mga naging aksyon ni Jackal. Wika ni Demon Lord nang makaligtas ang ating bida sa key blockage ay nagbago raw ito at sa madaling salita, para daw itong nag-iba ng katauhan, maging ang diwa raw ng ating bida na nakita ni Demon Lord sa Demonic Judgment Pavilion ay kamatayan, kaya't patanong na sambit ni Li Chuansang kung nanggaling na ba ang ating bida sa kabilang buhay. Samantala nangangalit na sambit ng ating bida na gusto na nitong makaalis kaya naman sinuong na nito ang dagsa ng mga beast at isa-isa itong dinaig. Sa kabilang banda naman ay nagagalak daw si Demon Lord na ipinatawag niya ang ating bida sa Demonic Judgment Pavilion, at sambit pa niya tungo kay Jackal na kung ano raw ba ang nakita nito kay Soryang. Bumalik ang eksena sa ating bida na sa kasalukuyan ay may suliraning hinaharap. Nasa harapan ng ating bida ngayon ang isang dambuhalang Mengji na gusto siyang gawing pulutan, pabiro namang tuon ng ating bida na nais niya namang gawing agimat ang mga pangil nito, dahilan upang mainis ang Mengji at nais nitong kilitiin ang ating bida. Nakaiwas naman sa dapat sana'y masayang kilitian nila ng Mengji ang ating bida at bahagyang nagimbal dahil may bilis daw ang atake na yon. Tinura niya pa ng may pagkamuhi na suyang-suya na raw siya sa kagubatan na ito. Mabilis naman nakasunod ang Mengji habang ang ating bida naman ay balak itong salubungin ng harap-harapan gamit ang kanyang Grasshopper Ascension Technique. Sa sobrang bilis ng teknik na ito ng ating bida ay napawalang bisa nito ang tangkasan ng malaking atake ng dambuhalang Mengji. Ang Grasshopper Ascension raw ay isang simpleng foot technique lamang ngunit kung babalutan niya raw ito ng demonic arts ay talaga naman daw na makakapinsala ito. Nadismaya naman ang ating bida dahil sa isang simpleng foot technique raw ay napinsala niya ito na isa pa naman raw sa pinakamalakas na beast ng solitary bamboo grove. Nang ilang saglit lamang ay bumangon na rin ang Mengji at sa pagbangon nito ay tila nabuhayan at pinasigla nito ang ating bida. Sa pagbangon nito ay mas lalo pa itong bumilis at nakaangil na binigwasan ang ating bida. Sa bilis ay hindi na nagawa ni Soryang na paigtingin ang kanyang depensa na nagresulta sa pagbulusok ng ating bida sa mga spiritual bamboo tree at nagtamo ng mga pinsala, habang ang hukbo naman ng Mengji ay unti-unti nang pinalilibutan ang ating bida. Marahang tumayo ang ating bida na nanlilisik ang mga mata at galit na ito sa mga naglalakihang pusa. Saad ng ating bida na ang atake raw na iyon ay talaga namang napakalakas at kung magtatamo pa raw siya ng isa pa noon ay baka mapaaga raw ang kanilang pagkikita ni San Pedro. Matapos sirain ng ating bida ang kanyang kasuutan, pinakiramdaman nito ang demonic energy sa kanyang katawan dahil iba raw ang pakiramdam niya rito. Katwiran ng ating bida na pinapahina ng spiritual chi ang puwersa ng kanyang demonic energy dahilan para humina naman ang lakas ng kanyang demonic arts. Kutob ng ating bida ay dahil sa hindi pa tuluyang nagiging demonic energy ang spiritual chi ng spiritual bamboo. Malaking suliranin raw ito para sa ating bida dahil bukod sa wala na siyang turbid elimination herbs para gumamit ng stealth technique ay patuloy pa ang walang humpay na pagdagsa ng mga beast. Ang mga Mengji na kanina lamang na nakapalibot sa ating bida ay isa-isa nang sumugod at umatake. Sa puntong ito ay nahihirapan si Soryang dahil umaatake ang mga ito sa lahat ng direksyon at ang bawat isa pa raw sa kanila ay singlakas ng mga Pickmasters. Paunti-unti ay nagtatamo ng mga pinsala ang ating bida at kung patatagalin pa raw niya ang mga ganitong kaganapan ay tiyak raw siyang masasawi. Bagamat naiiwasan ng ating bida ang mga sunod-sunod pang pag-atake ay naiinis na ito dahil hindi siya mabigyan ng pagkakataon para makapagplano.
Matapos niyang makanyatan ang isang Mengji ay naramdaman niya sa kanyang likuran ang isa pa na balak na namang kamutin ang kanyang likod kaya't sa tamang tiyempo ay binigwasan niya ito ng napakalakas. Katwiran pa ng ating bida na hindi naman niya pwedeng bigusan hanggang sa mawalan ng malay ang mga ito. At kung kakalabanin naman niya ito ng paisa-isa ay hindi raw ito matatapos, bukod pa dyan ay napakadami pa ng mga Mengji na patuloy na pumapalibot sa ating bida. Sa puntong nakita ng ating bida ang dambuhalang Mengji, napagtanto niya na wala na siyang pagpipilian pa dahil wala daw saysay kung kakalabanin niya ang mga ito ng isahan, upang makaalis raw dito ay kailangan niyang magapi ang mga ito ng sabay-sabay. Nakaisip naman ng solusyon ng ating bida upang muling lumakas ang nanghihina niyang demonic arts, ang kailangan lang daw niyang gawin ay pataasin pa ang daloy ng demonic energy sa katawan upang lumakas raw muli ang kanyang demonic arts. Kasabay ng patuloy na pagpapataas ni Soryang sa daloy ng demonic energy ay naghahanda na rin ito para sa isang malakihang atake. Nang tumama ang kamao ng ating bida sa lupa ay unti-unti itong nagkabitak-bitak at tinawag niya ang atake na yon na Explosive Mountain Blast. Nagdulot ito ng malawakang pagsabog at sa lakas ng enerhiya na galing sa atake na ito ay isa-isang pinatalsik ng atake ang mga Mengji habang nagtatamo ito ng mga pinsala, kahit ang dambuhalang Mengji ay hindi rin nakalapit at walang nagawa. Sa lakas ng atake at enerhiya ng Explosive Mountain Blast ay nagdulot ito ng malapulang alon sa kalangitan maging sa malawak na parte ng Bamboo Grove. Lumipat tayo kay Dongpil na hapong-hapo na huminto matapos tuluyang makalabas ng solitary Bamboo Grove, hindi pa man nagtatagal ang kanyang paghabol ng hininga ay naramdaman nito ang malakas na pagyanig sa loob ng solitary Bamboo Grove. Ibinaba niya si Jackal at Sambit na kung marahil ang ating bida ba ang may gawa noon, nag-aalala rin ito sa ating bida dahil hindi na niya alam ang mga nangyayari sa loob ng Bamboo Grove, habang si Jackal ay tila nakatitig lang at maaaring nakikita niya pa rin ang mga pangyayari sa ating bida. Matapos ang malawakang atake ni Soryang ay nagsimula na itong tahakin ang palabas ng Bamboo Grove, gulong-gulo ang ating bida dahil hindi na niya alam kung nasaan ang tamang daan. Bukod pa dyan ay napakabigat na rin ang kanyang mga paa na dulot ng demonic arts na ginamit niya. Kailangan na rin daw niyang magmadali dahil maaari pa niyang makasalubong ang mga panibagong beast. Nanghihinang napahawak si Soryang sa isang bamboo tree nang mapansin nitong naging abo ang parte na hinawakan niya. Sambit niya na walang kahit anong kalakip na likido ang bamboo tree, at nang titigan ng maigi, lahat ng bamboo tree na nasa harapan niya ay kahalintulad ng mga nakita nila ni Dongpil sa entrada ng pinakaibuturan ng Bamboo Grove at ang pinagkaiba lang ay walang mga bangkay ng beast sa paligid. Lingid sa kaalaman ng ating bida ay may nagbabadya na namang panganib, dahil sa likod nito ay unti-unti nang nakalalapit ang isang Sunbird Serpent, sa puntong makalapit para umatake ang Sunbird Serpent ay naramdaman nito ng ating bida. Mabilis nakadepensa si Soryang gamit ang sukbit na espada. Hindi naman nagpatinag ang Sunbird Serpent at gamit ang dalawa nitong buntot ay pinaluputan nito ang dalawang braso ni Soryang. At sa bawat pagpiglas ng ating bida ay patuloy ring hinihigpitan ng Sunbird Serpent ang pagpulupot nito. Batid ni Soryang na mababali ang mga kamay niya kung magpapatuloy pa ito nang mapansin naman niya ang kanyang espada na unti-unti ng kinalawang at hindi rin nagtagal ay tuluyan ng naputol. Ngayon naiintindihan na raw ng ating bida kung bakit mas malakas raw ito sa mga Mengji. Baka ito pa nga raw ang salarin sa mga tuyot na bamboo tree sa paligid, na wala naman sa balanse ang ating bida at napahiga ito nang maputol ang espada niya habang ang Sunbird Serpent ay akma ng tutuklaw. Ngunit bago pa man matuklaw ng Sunbird Serpent ang ating bida ay nahawakan na agad ito ni Dongpil sa may bandang leeg at sinaksak ang ulo nito mula sa likuran. Tinanong ni Dongpil kung ayos lamang ba ito at natuwa rin siya nang makita ang ating bida na walang tinamo na malalang pinsala. Nagpasalamat naman ang ating bida at nagbiro pa na kung mukha raw bang ayos siya at mas mamamatay pa nga raw siya sa takot sa biglaang paglitaw ng espada kaysa sa tuklaw ng Sunbird Serpent. Malinaw raw na sinabi ng ating bida sa kanya na umalis na ito. Nagdahilan naman si Dongpil na hibang lang ang gagawa na iwanan ng tagabantay ang kanyang young lord sa gitna ng labanan. Hinding-hindi rin daw niya kayang talikdan ang ating bida at sisiguraduhin raw niya na makakaalis ang ating bida rito. Naging alerto ang dalawa sa naramdaman nilang ingay at pagyanig ng kapaligiran,
At taliwas sa inaasahan ng ating bida na ganun kabilis siyang maaabutan ng mga ito. Bukod pa dyan ay mas naragdagan pa ang mga ito at hindi maubos-ubos. Dahil alam ng ating bida na kabisado ni Dongpil ang lugar ay tinanong niya ito kung gaano sila kalayo sa labasan at tugon ni Dongpil na nasa 2 kilometro ang layo nito. Sa isip ng ating bida ay masyado raw itong malayo kung susubukan lang nila na takbuhan at iliga ang mga ito. Dahil tiyak siyang maaabutan rin sila kinalaunan, kailangan daw niyang tapusin na talaga ito para makaalis ng buhay. Samantala si Dongpil ay nais magpaiwan sa pagkakataong ito at nakikiusap sa ating bida na umalis na. Ngunit pinatitigil ng ating bida ang mga walang kahulugang pahayag ni Dongpil dahil aalis raw sila ng magkasama sa lugar na ito. Sumugod ang ating bida at ipinaalam kay Dongpil na dalawa lang ang pagpipiliin nila. Ito'y kung papatayin nila ang lahat ng beast sa daraanan nila o mamamatay na sila dito. Habang pinapaslang ang maraming bilang ng beast ay naalala ng ating bida ang mga salita ng kanyang kaibigan na tinatanong siya bilang si Chun Hajan kung alam ba nito ang kahulugan ng buhay. Hindi ito nasagot ng ating bida sa kaibigan niya bago ito pumanaw. Ngayon daw ay hindi pa rin niya ito alam. Namuhay at naging kasangkapan lamang daw siya ng ibang tao. Ngayong binigyan siya ng pangalawang buhay ay nais niyang lumakas upang hindi na muli siyang magamit at sa pagkakataong ito ay mamumuhay siya ng malaya at pahahalagahan ang kanyang pangalawang buhay. Dahil sa paggunita ng nakaraan at sa pag-iisip sa kalayaan ay huli na nang mapansin ng ating bida sa kanyang likuran ang Mengji na muling kinamot ang kanyang likod na nagpatalsik rin sa ating bida. Sambit naman ng ating bida na masyado na raw mahapdi ang kamot ng pusakal at talaga naman daw na walang respeto ito at tuturuan daw niya ito ng leksyon. Kailangan daw nito muling makaranas ng konyat para matauhan, sabay sa atake ng Mengji ay ginamit muli ni Soryang ang Explosive Mountain Blast na nagresulta na naman sa isang malakas na pagsabog na nagdulot ng agarang pagpanaw ng mga beast. Matapos ang atake ay agarang lumapit si Dongpil dahil batid nitong wala na talagang lakas si Soryang. Halos hindi na nga raw siya makatayo ng tuwid at nais nitong buhatin na siya ni Dongpil sambit ng ating bida, ngunit kinakabahang tugon ni Dongpil na mukhang mahihirapan siya roon na ipinagtaka naman ng ating bida, dahil sa harapan nila ay muling dumagsa ang panibagong hukbo ng mga beast, at ang nasa gitna pa nito ay mas malaki pa sa naunang Mengji kanina at mukhang ito ang namumuno sa hukbo. Sa pagkakataong ito raw ayon kay Dongpil, ay siya na talaga ang magiging pain at kailangan daw makaalis ng ating bida rito, dahil alam nilang parehas na hindi sila makakatakas sa sitwasyong ito kung parehas silang tatakbo. Sa ora ng Mengji ay wala itong balak patakasin ang ating bida at ramdam rin yun ni Soryang. Habang nangyayari ang mga ito ay patungo naman si Jackal pabalik ng Bamboo Grove. O paano, mga salbaheng hangal, ako na ang magbabasa. Kayo na bahala ma-stress. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at hanggang sa muli nating pag-uugnay.